So, ngayon, gagawa tayo ng login at yung login na yun ay ilalagyan natin ng design, then gagamitin natin na i-tribe edit. So, sa tribe edit, gagamitin na ay syempre ganito, login HTML yung papangalan natin kasi HTML ang gagamitin natin. So, sa umpisa, lalagay tayo ng doc type type email, then head then HTML, close, then yung head nya, head, then close, then title, so title, close, login, then style. Ay, mamaya na pala mag-style. Gawin muna natin yung ating login. Then, yun, gagawin muna natin yung login. So, after ng login, lalagay natin tong head. Ay, yung body. Close. So, yan. Sa body, magamit tayo ng dev class. Ibig sabihin ng dev is divider. Yung klase ng gagamitin mo is form panel kasi ito yung gagamitin ko mamaya sa design. So close natin yan, may close na yung dev. Form, open tayo ng form. Pag close, may closing na yan. So sa form, gagawin natin is magle-label tayo. ID is equal to label login. Dito lang natin para mas madali mahanap. Label login. So close, login, then okay na yan. Input type is equal to text. So class is equal to username. So close natin yan, then run. Ganyan na mangyayari. So ang gusto ko is nasa panel nasa loob ng ganito yung pangalan ng username. So gagamitan natin siya gagamit tayo ng placeholder tapos equal to username name. So run natin yan. Ganyan na mangyayari. So gusto ko itong ibaba.
lagyan ko siya ng BR. So yan, goods na sa akin yan. Then BR din tayo para bumaba. BR. Then next is, kung may username tayo, kailangan natin ng password. Input type is equal to text. Ay, kailangan pala natin password. Class is equal to password. And then close. Pag run, yan, sa username, matic name yan, pwede ka maglagay ng pangalan. Din sa password naman, matic, i-close niya, i-hide niya kung ano man yung tinatype mo, kasi nga password yan, di pwede malaman ng iba. So goods na tayo dyan. Ay, nakulangan pa pala ako, pero gusto kong lagyan ng placeholder. Holder is equal to password siguro, then run. Ay, sorry, di ka pa na close. Then run. Ay, di pala pwede yun. So sa password kasi gagamit meron tayong ganito, 1, 2, 3, 4. Bali asterisk na natin yan. Then yan, input type password, class password, placeholder. Kamali tayo dito. Ito tayong equal. So yan, goods na ako dyan. Then BR is next. So next is button type. Next is button type. Button type is equal to submit. Button type is equal to submit. Then class is equal to btn login. Then goods na ako dyan, close natin yan. Then login. So pag run mo, ganyan na lalabas. So goods na ako. Then PR, nakulangan pa ako. PR forgot password, create account. Lalagyan ko ba ng ganon? So sige, lagyan ko na lang. Parang gusto ko rin button type ulit. Yon, button type is equal to button, then class is equal to btn forgot, then close natin yan. Forgot password.
So run. Ganyan. So goods na. Parang gusto ko pang lagyan ng BR din. Then sa BR nalagyan pa natin ng isa pang button type. Button type is equal to button, then class is equal to btn create tayo, then close natin yan. Create new account. Create new account, then run. Ganyan na mangyayari. So goods na sa akin yan. So ayan mangyayari sa email, password, login. Pag login natin yan, so ang gusto ko, lalagyan ko siya ng design. Paano ko nga ba siya lalagyan ng design? Then dito tayo ngayon sa login. Sa login lalagay tayo ng style. Yan sa style. So simulan natin siya dito sa ganito. Then maglalagay ka ng margin 0, then padding 0, then goods. Okay, then body. Sa body yan, naglalagay nga tayo ng background, for example color, then pink or light green. Then pag niran mo yung katawan niya, magkakaroon ng ganyan. Pero ang gusto ko is picture, background image to URL, then yan, then dot slash run mo. Wala. Paano nga ba malalagyan ng picture? Siyempre pupunta dito, then yan, import ka ng picture na gusto mo. For example ito, delete natin itong mga to, then rename natin para mas madali siyang hanapin. Brain, okay na yan. jpg, then close natin. Then pag run mo, ayan, may picture na siya, so may guhit siya dito sa baba, parang
gusto nyo dumoble, gagawin natin para mawala yun, to background, repeat, and no repeat. Okay na yan, then close mo. Yan, okay na, wala na yung guhit niya dito sa baba, buo na siya. Then yan, back mo, back ka ngayon dyan, background size nya is cover, then run. Yan. So next is margin. Maglalagay tayo ng margin para mamaya pag sa panel natin may margin siya magagamit. So yan, 30px, 0px, ano ba yung px? Ito yung pixel, 0px, then isa pa 0px, then 0px, then ayan, single, ano tawag dito, basta yun yan. Then bumaba siya, ngayon. Then hanggang next natin gagawin is pasa tayo sa body kasi may design na siya dito. Next natin gagawin is yung form panel. Paano ba natin tatawagin yung form panel? Para sa form panel, may class siya, which is yung dev class form panel. So ang gagawin natin is class, yung dot na yan, ibig sabihin yan class form panel, then yan bracket, then yung height nya sa form panel, pag niran mo yan ganyan, wala pang design, kailangan natin lagyan ng box dito, yan. So para sa ganon, gagawin natin is lalagyan natin ng height na for example is 400 pixel, then run natin yan, wala pa rin, di ba? So kailangan natin ng width nya, yung width na is lagyan natin ng 300 pixel. So yan, then run, wala pa rin. So kailangan natin ng kulay ng border ng panel natin para malagyan ng kulay, kasi transparent siguro yun, ewan ko. So lalagyan natin ng border solid black, then run. Ayun, may box na siya, which is ito siya, ito yung box niya. So para naman ma-align natin yung box na yun, lalagay tayo ng padding nya is 0px, try natin 20px, then 0px, then 20px. So bakit ba apat dapat yon? So yung unang px nya is sa top, then next px yung sa right, yung pangatlong px nya, pixel nya is sa baba, sa bottom, then yung pinaka-last pixel nya is sa left. So pag run mo, ayan, umusog siya.
So ang laki ng panel ko, gusto kong lumiit, bawasan mo lang to, then run. Yan, then bumaba yung iksi nya. So ito, babawasan ko rin yung laki ng itsura nya. So gagawin ko 250, then run. Ayan. So next is lalagyan pa ba natin ng background yung ating form panel? Sa tingin ko hindi na. Lagay na tayo ng border radius, then 20 pixel. Ano nga ba yung border radius? So pag na-run mo to, yan, nag-curve dito. Kung kanina patulis yan na perfect box, ngayon naman is curve na siya, may curve na siya. So nakulangan pa ako sa design, lalagyan ko natin siya ng color azure, then yan, run. Oops, parang wala, pero hindi pa natin mapapalabas yung color, kaya maglagay tayo ng box shadow. So try natin dito 20 px pixel, then yung box shadow nya try natin lagyan ng kulay na yellow. Then pag na-run mo yan, wala, kasi hindi pa masyadong kita. So try natin lagyan sa unahan na, ay sa sunod na ng 0px, then run. Yan, sa baba siya, sa baba, ang pangit. Gawin natin, dagdagan pa natin ng 0px, then run. Ayun, gumanda. Okay na sa akin yan, goods na sa akin yung ganyan. Depende sa inyo kung papagandahin nyo pa ng maayos, para saan goods na to. Pwede mo siyang gawing blue. Yan, yung login niya naging blue, pero gusto ko azure, which is yung white niya. So para naman sa dito sa mga text na ito, unahin natin dito sa login, lilinisin natin yung login, ayusin natin. Then para sa login, ganito ang gagawin ko. Yan yung ibig sabihin ng login is yung label, ay yung hashtag na yan is yung label login. And yan, open and close. Then font size, para may size yung font nya. Font size is equal to, try natin ng 80 pixel. Then yan, then pag run mo, ang laki, sobrang laki. Bawasan natin yan, di pa good sa akin yan, 70 pixel. So yan, malaki siya, pero dadaanin ko siya sa design. Font weight, which is yung kapal ng font nya, bold. Then run. Yan. Oops, nag-back. Balik tayo doon
sa may label. So next, gusto ko ng design yung font. May design yung font. Gagamit tayo ng font family. Then yan. So paano nga ba yung mga font? Ang gagamitin ko para sa font ko is cursive. Then yan. Run mo. Ayun. So ayoko ng kulay na ganyan. Babaguhin natin yan. Try natin baguhin. Color niya is try natin maging ano ba maganda. Black. Then run. So masyadong plain yung pagka-black niya. Lagyan ko ng design. Lalagyan ko siya ng design. So text shadow. Kung ang back shadow is yung kulay na itong panel na nasa gilid, shadow na yan. Para naman sa ating text shadow, ito yung kulay ng try natin yellow. Ito yung kulay ng nasa text, which is yung parang may background siya. Ayan, ganyan. So goods na sa akin yan. Parang goods na. So next natin is yung sa username naman. Para sa username, maglagay tayo ng bali class nga yung username natin kasi ito sa username niya is class username. So para sa username namin, class username, so to oops, yan, oops, mali, oops, yan, open and close. Then height ng username, height natin is 30 pixel lang. Then run. Oops, punta tayo dun sa form. Run. Yan, lumaki. So kung may height naman, may haba rin tayo dyan, which is yung width. So yan, 250 px. Then run. Oops, ang haba, sobra. Parang ayaw ko ng ganong design, so try natin 200. Goods na yan. Next, background color. Background color niya is try natin ng yellow, parang gusto ko yellow. So run. Masyadong masakit sa mata. Light green. Mali spell natin, light green. So yan, goods na yan sa akin. So para sa design naman, nilagyan natin ng design yung box nya. Hindi pa ako ano yan. Ay, yung font muna. Font family is equal to, try natin kung gagana to. Run. Ayun, maganda siya. Then font size, font
size. Try natin 20px, then run. Uy, ayos. Font, try natin kung gagana to naman. Font color. Ewan ko lang kung gagana to guys Yellow. Ngayon ko lang tinry ito hindi gumana. Pero try natin ng color lang. Ayaw talaga guys. Ay, text color, try natin. Hindi pa rin gumagana. Ayaw niya. Ayaw. So, di ko na hanapin yun guys. Masyado na tayo mahaba. So, tuloy-tuloy na natin to. Order. Pages 20px. Run. Ayun, ang ganda. Pero ba't nasa gilid sulat? Gitna natin siya. Text. Align. So, text align natin. Center. So, run. Yan, ang ganda guys. So, next ng username natin is yung password. So, tutuloy-tuloy na lang natin guys. Masyado na mahaba yung oras natin. Password. Masyadong mahaba na yung nasakap nating oras guys. Gayahin lang natin yung kaninang process. Gayahin na natin process kanina. So, height is equal to 30px. Then, yan. Then, width is equal to 200px. Then, yan. Oops. Pero mas gusto kong, para mas nadali, i-copy ko na lang siguro to. Copy kasi parehas lang naman silang gagawin kong design. Paste. Run. Ayan. So next natin is para sa login is button type tayo. Pero class pa rin siya. btn login. btn login din yan. Open and close. Then yan. Height niya is 30px. Then yung width niya is 200px. Then yan. Close. Ayan. Masyadong malaki yung width niya. Gawin natin 150px. Lagagi. Nalagyan ko ng 9. Yan. Then okay na yan. Then next ng width natin is background color light green ulit, light green, then run. Ayan. Then next is font
family din yan. Font family nya is cursive. So run. Ayan. Then next dito for font family, font size 20px yan. So border radius 20px din yan. Run. So ang gusto ko sa kanya is gitna siya. Ano ko nga ba siya gitna? Try natin dito sa body niya. Ay, di kaya. Di ko pa napag-aralan, so di ko pa masyado naikot yung ano ko, kaya gagawin na natin, papantay na natin yung width niya sa height, ay sa width ng iba, which is yung 200 na width. Yan. So yung height niya goods na yan. So next natin is forgot ba? BTN forgot. Next natin is BTN forgot. So yan, total parehas lang naman sila nito. Copy ko na lang to, copy, then paste, then run. Yan. Next BTN create. So yan, then parehas din sila nito. Copy, then paste ko na siya dito. Ayan, masyadong nasa magkakadikit sila. Lalagyan ko pa ng BR, then run. Yan, binaba ko ng unti. Ibababa ko lang yung login lang, BR, then run. Goods na yan. Parang lilitan ko lang yung width netong panel, 200. Try ko 200 width. Yan, goods na sa akin yan. So ayun guys, pinagkaiba na itong login HTML internal sa registration na ginawa ko na nakaraan na external. Itong internal nasa loob, or magkasama na yung design tsaka yung
ginagawa nating HTML. So, sa register naman na external, bali, run mo yan. Yan yung design niya. Ito naman yung ginawa ko ito yung ginawa kong mga yan, mga text na yan, password, age, yan. Registration form na yan. Yan yung ginawa ko ng registration form. Bali, pinagkaiba niyan, yung HTML ay yung internal na login, nasa loob na nga yung design, magkakasama na nga. Ito namang sa external, magkahiwalay yung design, which is itong form nasa HTML at yung design naman niya nasa CSS. Try kong baklasin, guys. So, tatanggalin ko yung design, tanggalin ko to para mawala yung design na yun. So, cut, run, wala na yung design, di ba? So, pag nilagay mo ulit yung design, bali, ganyan gawin, matatype mo link rel equal to style sheet, href is equal to kung anong pangalan ng ginawa mo CSS, which is yung form CSS. Yan. Pag run mo, nandun na ulit yung design. So, yun lang guys. Thank you.